Feeling nyo, kaya kayo nadawit dito dahil nga po may hinahandle po ang COMELEC na kaso na election law violation, si Mike Defensor? Hindi ko po sinabi yun. Ha? Or Grabe. possible involvement Wala po. po ba siya, attorney? Opo. Meron po kasi kaming mga, inaalala niyo po, merong isang incumbent na senador na na-dismiss po yung kaso dahil nga po sa hindi nag-reveal ng pangalan ng mga donors. Yes. Pero yung po mga donors po kasi ay tinuloy po ni COMELEC ang kaso sapagkat hindi po nabago yung batas. Yung una, sabi, ang nabigyan ay hindi mananagot dahil nabago na yung batas. Pero yung mismo nagbigay, dahil nasa batas pa rin, ay kinakailangan mag-report. Kung hindi nakapag-report, ay haharap po sa kasong kriminal kasi COMELEC pa rin ang magtatry nito at magdedetermine kung talaga bang may kaso. Tatandaan niyo po yung tungkol sa mga donors, contributors, may mga ganun po kasi. Kaya nga po tinitingnan ko rin yung mga pangalan. Pero ito po ang magagaransa ko. Kung ano man po yung nakapending sa amin, hindi po yan maaapektuhan ng mga ganito. Kung may mga involved man ng mga tao, personalidad, na involved dito sa mga pagsisinungaling, pagbibigay ng mga masasamang ganitong klaseng informasyon o statement, hindi maaapektuhan dito sa amin. We will decide the case based doon sa evidence as presented. At hindi po tayo magpapadala sa silakbo ng damdamin dahil lang dyan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. How are you today? Magandang hapon po, Sir Tony at Ma'am Rica. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Magandang hapon, Mr. Chair. It's been a long time When din. they say your name, ito daw ang kasama? Ay, grabe, oh. Bakit ganon, Chairman? Bakit kayo nasabit doon? Actually po, Sir Tony, kung natatandaan po ng lahat nung una pa, diba po ako kasama rin doon? Isinama rin po ako doon. Ikaw, kasama ka na ba? Opo, nagbago po ang kanilang statement at kaya nga po nakakalungkot na nakakatuwa naman yung kanilang mga pagbabago dahil nung una po 4 na maleta eh. Ngayon po ginawa na lang po isang bag na maliit na black na tenog yun daw. Na-downgrade pa yung ano. Nakupit pa. Feeling ko binukulan ka pa. Oh. Nakulan. Pa, dapat po 4 na maleta daw po eh. Ngayon po ay yun po. Wait. At hindi po wala pong binanggit din na katulad ng dati, wala rin binanggit kung kailan nangyari yung pangyayari yan. Hindi na po ako nagulat kasi nga po dinawit na po nila ako doon kahit wala pong detalye, kahit wala pong sinabi. At kanina ganun din po ang binigay na statement. So, alam niyo po itong lahat ng ito kasi nungalingan. Sir Tony, Ma'am Rica, wala po ako involvement sa flood control. Ang layo no? COMELEC po ako, COMELEC. Hindi po ako kontratista at wala rin po akong, ang akin pong bago ako pumasok sa gobyerno, ako po yung isang practitioner. At the same time, nasa academe. So, wala po akong involvement sa paggagawa ng kalsada o paggagawa ng mga flood control project. Hindi po engineer si Attorney George Garcia. Hindi rin ma-engineer ang mga nangyari dun sa balota. Actually, so sabi nyo nga po, Chairman, nung una pa lang silang lumabas, pinangalanan na kayo. Hindi ko kasi maalala din na sinama ka dun. Oo. Nasa bandang huli po ako, dalawang talata lang. Grabe. At ang binigay ako po doon ay nabigyan sa harapan ng Midas Hotel. Alam niyo po, ang harapan ng Midas Hotel po kasi ay mismong Ross Boulevard. Wala po yung, wala na po yung may parking lang doon. Parang doon pa lang, sabi ko, mag-aabutan ba kayo ng 4 na maleta tapos nandun ka sa tabi ng Ross Boulevard. So at the same time, ngayon po binago naman nila, nandun naman po sa Makati. Dahil yun po yung street ng aming tirahan yung Pereya, yung corner de la Rosa na yon. So, nakita niyo po, madali po makuha kasi yung street namin dahil halos public na naman po kung saan ako nakatira. Ang akin lang po, pabago-bago statement, base sa kung anong dikta, kung sino man yung nagdidikta. At pagkatapos, ang ginawa ko po kasi nung una, hindi ako nag-file ng kaso. Sabi ko, naaawa ako sa ganito dahil alam ko merong nasa likod niyan. At the same time ay alam niyo na kapag may ipinangako halimbawa nag-imbestiga po ako at naalaman ko doon po sa lahat ng mga nag-aakusa isa lang daw po yung nagdadawit sa akin at pagkatapos po ay binanggit pa sa akin kung sino yung handler. Yung mga ay nasa likod, may kanya-kanyang handler po pala yung mga ganyan. And therefore, may nagsisigurado na kung anong sasabihin at may nagsisigurado kung ano ang pagbabago ng mga sasabihin. So, yung handler, natukoy nyo na kung sino? Ay, opo, natukoy ko na po at pasensya na hindi ko muna babanggitin na Tony sapagkat mas maganda po muna na alam niyo po, naghihintay ang mga katulad na ganyan na magbigay ka ng counter statement mo, parang kredibilidad ng isa versus kredibilidad mo ngayon. So, parehas na kami ngayon magsasabi. So,
ang naghihintay sila na sasabihin, tapos mag-a-adjust na naman base sa binanggit mo. So, ngayon, later po, kung sakasakali, hindi ko magpapail ako ng kaso, babanggitin ko po yung mga pangalan yung kasama na rin kung alam ko rin po kung ano yung mga naiabot eh. Pero kung, meron pang kumbaga hindi pa kayo desidido mag-file ng kaso. Bilang isang abogado po kasi, kinakailangan maghintay ka ng mga iba pang facts eh. Kanina po kasi yung mga binanggit parang press con eh, parang press Oo nga po. Hindi ko po napakinggan kaya nabanggit lang po sa akin. Yeah. Maganda po kasi nung nagbanggit sila, hindi pa po napapanumpaan pala yon. Wala. Nung sila yung unang lumantad. Hanggang ngayon naman po. Opo, hindi ko po malaman ngayon kung yung pong binanggit kanina ay napanumpaan din. So, paano naman po nyo papailan ng kasong perjury kung hindi naman po napanumpaan halimbawa pala? Kung hindi perjury, ano pong kaso? Slander po ba? Libel po ba? Ay, pwede po yung mga ganyan. Pwede po nating papapag-aralan yan. Ang akin lang po is may mga developments pa yan. Hindi po matatapos dyan. So, kasi alam nyo kapag naglulubid ka ng kasinungalingan, ng buhangin, ika nga. Minsan hindi pa matatapos yan kasi kinakailangan diin pa o may patutunayan pa sila ng mga bagay-bagay. Ang sa akin lang po, bakit naman po madadamay isang katulad ko? Sana naman po kung gusto nila magkaroon ng kredibilidad yung mga statements na, wag naman magdamay ng mga taong wala naman ka-involve. Pinag-uusapan flood control Pagkatapos election ako So sana po kung election na lang ang pinag-usapan, baka damay talaga ako doon kung election ang pag-uusapan dahil yan po yung atin pong tungkulin. Pero yung flood control, wala po talagang connection, napakalayo po. Suntok-suntok sa buwan. Opo. Paano ka ngayon, paano nito ngayon, attorney? Magsasampa ka po ba ng kaso? Kasi may ilan na rin naman po na nagsampa na ng kaso dito ayaw sa nga daw niya, hihintayin pa daw niya more developments Opo, may mga developments pa po yan kasi Ma'am Rica, bilang isang abogado kasi. Alam niyo, lalo-lalo na sa korte, ang pagsubok sa kredibilidad ay hindi pa pwedeng kredibilidad mo versus kredibilidad nila. Pag nagtanong ka na at pagkatapos na cross-examine mo na yung mga ganyan tao, yung mga ganyang bagay, dyan nyo mahuhuli ngayon. Pag pinagtugma-tugma na at pagkapagkatapos yung mga statements ay nagkatahi-tahi na, ayun po, napakahirap kapag lalo't hindi ka nagsasabi ng totoo. Meron na kasi mga nauna nag-file ng libel and cyber libel cases So, Opo. So sa tingin tingin nyo, nga rin pong gayahin na sana sila. Pero kita nyo po, kung ako yung nag-file kagad nung una, tapos ngayon, nung una kasi 4 na maleta, ngayon nabawasan. Ay, nakupitan pa ngayon 10 million na lamang at pagkatapos black na bag na maliit. So pero at least hindi na ako miyembro ng Maleta Club, nandun na lang ako sa bag na maliit. Sa bag na lang. Opo, medyo masakit po rin yung akusasyon na ganyan. Kaya lang, at least po, kitang-kita niyo po yung pagbabago ng step. Bakit bigla naman lumabas ang pangalan ko? Samantalang noon naman pong nandun na sila nung isang linggo, wala naman pong pangalan ko. Parang nawala doon sa una nilang akusasyon. Ngayon, ipinasok na pilit na naman akong isinama. So, nakakalungkot, pero ibig sabihin, pwedeng lahat, kahit sino, mabibiktima sa ganito. Si Mike Defensor ba nakasalamuha mo na ba yan ever sa iyong karera? Meron po kasi, alam niyo po kasi meron pong mga cases kasi na nakapending sa amin sa COMELEC. Natatandaan niyo po yung tungkol sa mga donors, contributors, may mga ganun po kasi. Kaya nga po tinitingnan ko rin yung mga pangalan. Pero ito po ang magagarantsa ko. Kung ano man po yung nakapending sa amin, hindi po yan maaapektuhan ng mga ganito. Kung may mga involved man ng mga tao, personalidad, na involved dito sa mga pagsisinungaling, pagbibigay ng mga masasamang ganitong klaseng informasyon o statement, hindi maapektuhan dito sa amin. We will decide the case based doon sa evidence as presented. At hindi po tayo magpapadala sa silakbo ng damdamin dahil lang dyan. Feeling nyo, kaya kayo nadawit dito dahil nga po may hinahandle po ang COMELEC na kaso na election law violation si Mike Defensor? Hindi ko po sinabi yun. Or possible involvement po ba siya, attorney? Meron po kasi kaming mga, inaalala niyo po, merong isang incumbent na senador na na-dismiss po yung kaso dahil nga po sa hindi nag-reveal ng pangalan ng mga donors. Pero yung po mga donors po kasi ay tinuloy po ni COMELEC ang kaso sapagkat hindi po nabago yung batas. Yung una, sabi, ang nabigyan ay hindi mananagot dahil nabago na yung batas. Pero yung mismo nagbigay, dahil nasa batas pa rin, ay kinakailangan mag-report. Kung hindi nakapag-report, ay haharap po sa kasong kriminal na si COMELEC pa rin ang magtatry nito at magde-determine kung talaga bang may kaso. So yan. Kaya tuloy nakikita medyo napagtatagni-tagni na ng mga nakikinig sa atin ngayon. Na meron naman pala. Kung anong posibleng motibo na idawit
Kahit napaka-far-fetched. Bakit? Kasi gano'n, no? The COMELEC is only concerned with balota, not maleta. Kasi nagkamali lang siguro because the balota sounds like maleta. At bukod pa dito sa issue ng male-maletang pera, Chairman, ano po ba ang mga pinagkakaabalahan nyo sa COMELEC? Because baka nakakalimutan ng mga tao, ano ba yung mga election na pinaghahandaan nyo? BARM? Ano pa? Ayan po, naku, mas maganda po at nabanggit nyo dyan na talagang dapat na mag-focus tayo. Una, kami po ay nag-commit, magkoconduct tayo ng special election sa Dasmariñas, Cavite. For the po sa binakantehan po ni Congressman Barsaga. Opo, ito po ay magaganap na ngayong August 29 kahit na naghahanap pa kami ng budget kung saan namin po pupulutin, kukuhanin. Yung bag, sir! Hingi tayo dun sa Marines. Kulang po kasi 10 million yung kulang pa? Maliit. 200 million po yung kailangan namin doon sa conduct ng election sa Yung Cavite. baleta na yun. For a special election, 200M? Kasi naman po ang botante po sa buong distrito ng Cavite ng Dasmariñas ay 450,000. Ganyan po sila kalaki. And therefore, ganyan po kalaki yung gagastusin po natin. After po noon, meron naman po tayong tinatawag natin na yung pong Bangsamoro parliamentary election, kauna-unahan. November po yun? Sa ating bansa, kauna-unahan po yan. At mangyayari po naman yan sa September 14. September. Sa November 2 naman po, pagkatapos ng undas natin, ayun naman po ang ating tinatawag na barangay and SK election. Ayun. Nalito na ako sa calendar kasi, ang dami partner. na kasi. Akala ko na-cancel. Palipat-lipat yung date. Nga. So yung SK nga pala ang sa undas natapat. Opo. November 2 po yun. November Pero 2. yung September BARM, 14 ang Bangsamoro parliamentary election. Sir, yung sa sa special election para dun sa nabakante ni Congressman Barsaga. Paano po mangyari yung balota doon? Dapat po ba magsumite na sila ngayon ng or written po yan? Sino mga kakandidato? Oo. Ang pagpa-file po ng candidacy ay atin pong dinetermine sa July 5 to 7. Malalaman natin kung sino magpa-file ng candidacy. At more or less po pagkatapos ito ang mismong campaign period baka po sa bandang Agosto na ng first week. So malalaman natin kung sino magpa-file ng kandidatura. Naitanong din po sa amin dati kung yan bang natanggal ay na pwedeng tumakbo ulit. Pwede mag-file, pwedeng tumakbo. Ang sagot po dyan ay opo. Sapagkat hindi po yan perpetual disqualification to hold public office. Ito pong pagkakatanggal ay administratibo. Hindi po kasong kriminal. Pwede pa rin pala siya tumakbo ulit. Natuwa po yung mga katropa doon sa sinabi nyo, Chairman. Ay, wala po kami magagawa. Dahil po yung ating batas. At doon naman po sa kung bakit pa kami magpapatawag ng special election, samantalang pwede naman na caretaker na lang. Maganda po talaga sana yun. Kaya lang po, Ma'am Rica at Sir Tony, may desisyon po kasi ang Korte Suprema nung isang taon lang sa kaso ni Hagidorn versus House of Representatives na kung saan sinasabi na hindi na namin kinakailangan maghintay pa ng declaration ng vacancy mula sa mababang kapulungan o kaya naman po pagpapatawag ng special election, si COMELEC ay obligado, mandatorily, na dapat magpatawag po ng special election kapag kaganyang merong namatay, merong nag-resign o may natanggal na miyembro ng House of Representatives. So, yun. So, sa ngayon, wala pang filing of candidacies. July, tama ba? July 5 to 7 po. July 5 to 7. Oo. Nako, alam mo, matatabunan yun, yung filing of candidacies. Alam niyo kung bakit, Chair? Yung impeachment. Impeachment trial, July 6. July 6. So, hindi po mapapansin yung filing of candidacies. Baka makakalimutan yan dahil nakatutok lahat sa Senado. Pero wag po sanang kalilimutan ng mga kababayan natin lalo na po sa Dasmariñas na may eleksyon. Ang importante mag-participate sila sa hala. Sayang din po yung magagastos natin. At siyempre para makapaghalal sila ng representante nila. At yung pong Bangsamoro, yung po yung 4 na beses nang nare-reset. Ito na po yung pagkakataon natin na ito ituloy na at all cost. At siyempre yung barangay and SK elections upang kung dapat palitan yung mga leader natin sa barangay o dapat i-retain, pagkakataon din po natin Chair, ito. ang special election po ba, posibleng din ba magkaroon ng failure of special election? Kapag po nagkaroon ng mga tinatawag na halimbawa terorismo, violence, o kaya yung tinatawag na force majeure, kapag kayo mag-e-election, bigla na lang I hate that word. Opo, yung... Lito tayo dyan yan. Ano ba po, lindol, bagyo, o kaya naman yung pagputok ng bulkan na maaapektuhan yung pagkondak ng eleksyon. Sabi po ng batas, pwede kaming mag-postpone na eleksyon, pero ito pong postponement ay hindi dapat tatagal lang ng 30 araw makatapos mangyari yung
yung pangyayari na magpo-postpone ng halalan. So no other reasons except for those na binanggit nyo, Chair, na magkakaroon Yes ng po, hindi po pwede yung mga ibang kadahilanan maliban sa nakalagay doon sa batas natin. Okay. At saka yung pag-screen ng candidates, wala na pwedeng ituring na nuisance candidate sa ganitong special election. Pwede pa rin naman po, kaya lang, pwede pa rin may mag-file ng nuisance. Kaya lang po, alam nyo... paano kung yung tinanggal nga, magkaka-election siya yung naging original nuisance? Paano nangyari yun? Ganito po, basta sa amin, tatanggapin namin yung lahat ng certificate of candidacy. Kung biglang may magpapail ng mga kaso, di tatanggapin din po namin yung mga ipapail na kaso. Titingnan natin kung ano man ang merits ng kanilang sinasabi. Oh my, Pero pwede pa rin bumalik. Kasi nga kaya nga tinanggal dahil ang turing sa'yo sa kamera, nuisance ke. Tapos ikaw tatakbo, hindi administrative nga lang. Administrative Hindi naman perpetual disqualification. Anyway, so Attorney, dahil nga po siya punong-puno ang kalendaryo nyo all the way to November. Tapos dadawit ka pa sa mga maleta. Bag na nga lang. Bag po, Sir Tony, bag po. Baka po hanapan ako ng misis ko ng maleta. Bag po ang sinabi. Mali kasi ang title. Mali yung title kasi ng inyong opisina. It is the Elections with Commissions. Parang ganun pala. Sorry, biro lang. Chairman, biro lang. Opo, Elections with Commissions. Hindi commission. Grabe talaga itong Marines, whatever Bagman. underwater imaginations na ginamit nila. Bakit naman kasi dinawat nyo si Chairman? Chairman, thank you so much at pleasure to be talking to you again after a while. Tagal na natin hindi nakausap si Chairman. Salamat po, Sir Tony, Ma'am Rica. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.